Tayo manalangin. Panginoong Diyos, muli naming bubuksan ang Genesis at sa isang buwan na nagdaan, na nagpahinga kami, tulungan nyo kami na maibalik namin kagad ang sarili namin sa pag-unawa at sa familiarity sa text na ito. Salamat sa maraming mga linggo na kami ay napakain ng iba't ibang mga salita mo mula sa pulpitong ito at nakapagpahinga kami sa series namin sa Genesis. Ngunit ngayon hiling namin na samahan mo kami at maunawaan namin ng buo ang inyong salita. Kailangan namin ang inyong salita lalo na sa mga aspeto na mahirap sa buong Christian life tulad ng pagsunod sa mga panahon na hindi ito kaaya-aya sa marami at hindi ka panipaniwala. Kaya nawa, samahan mo kami at tulungan mo kami gamit ang banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Last Sunday, April 7, nag-attempt ang Roman Catholic Church na i-canonize ang 13-year-old Filipina Catholic na officially tinatawag na Servant of God sa Cathedral of St. William the Hermit sa Ilocos Norte. Ang pangalan ng babae ay si Nina Ruiz Abad. Ayon sa patotoo ng mga nakakilala kay Nina, bakas daw ang kabanalan sa buhay ng babaeng ito nung siya ay maliit pa lamang dahil meron na siyang deep piety and love for God. Lagi daw siyang nananalangin before the Blessed Sacrament. Nung siya ay nag-aaral, namimigay din siya ng mga prayer cards at ng mga Catholic images. Laging nakataas ang kanyang kamay pag siya'y nananalangin. Kaya sa kanyang titulo ngayon na Servant of God, ang iniaasahan ay mag-upgrade ito sa hindi lamang sa pagiging blessed, kundi sa pagiging saint. Saint Ana Nina Ruiz. Kung loloobin ng Roman Catholic Church, ay magiging malaking hamon daw ito sa mga kabataan na posible na maging banal kahit ikaw ay teenager lamang. Ang pagdideklara ng santo ng simbahang Katoliko ay ang kanilang wide effort para makahanap ng makabagong modelo sa 21st century. Sa panahon ngayon na hindi kilala ang mga kabataan sa pananampalataya, marami ang nagiging atheist. Isa ito na pang-engganyo ng Catholic Church para sila ay mapunta sa pananampalataya. Kung ang pagiging santo ay ayon sa standard ni Nina Ruiz Abad na pag nananalangin, nakataas ang kamay, lagi nananalangin sa Blessed Sacrament, well, I suppose we really do not understand what true piety and obedience means. Sa Biblia, masigit ang pamantayan ng deep piety sa ganitong estado. Ang deep piety sa Biblia, hindi lamang sa ganitong pamamaraan lang. Hindi lamang sa pamimigay ng prayer cards o sa pagiging masipag sa religious activities. Sa buhay ng tao na pag-aaralan natin, sa buhay ni Abraham, ipapasilip sa atin ang naiiba, ngunit tunay na pamantayan ng kahangahangang pananampalataya. Ito ay ang pagsunod sa Diyos kahit sa panahon na hindi ito kaaya-aya sa ating paningin. Obedience even when it doesn't make sense. At kapag inisip mo ang pagsunod na against sa pananaw ng tao, ang lagi mong maiisip sa buhay ni Abraham ay wala nang iba kundi ang Genesis 22. Babasahin natin ang first 10 verses lamang sapagkat magkakaroon tayo ng multiple na mga sermons from Genesis 22 because Genesis 22 is considered to be the most important chapter in the whole Genesis. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham,
And he said, "Here I am." He said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood to the place of which God had, and he cut the wood for the burnt offering, and rose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you." And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, "My father." And he said, "Here I am, my son." He said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Abraham said, "God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son." So they went both of them together. When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. What a horrifying account from the Word of God. Bakit tinawag itong pinaka-importanting chapter sa whole Genesis? Well, this is the greatest, the highest, and the zenith of all the trials na binigay ng Diyos kay Abraham. It is where all the promises of God sinamarize ng Diyos dito nung pumasa si Abraham sa verses 15 to 18. In fact, in-enlarge niya ito. This is the defining moment, hindi lamang kay Abraham, kundi sa lahat ng lalabas sa kanya at magiging disipulo niya. Kaya kailangan, he had to pass this test na malinaw sa verse 1 na ito ay isang test. Alam nyo, dito sa passage na ito, makikita natin na after mangyari ito, we will never see again a kind of conflict or trial sa buhay ni Abraham. Mamamatay na siya by the 25th chapter. Next chapter 23 ay mamamatay naman si Sarah. So therefore, this will be the closing mark dito sa buhay ni Abraham. So kung ito ang magiging closing, pwede na nating sabihin kung pelikula ito na yung pinaka-climax ng Abrahamic narrative. So dito, napakaganda ng makikita natin na yung ibang reason bakit pinaka-importante ito sa Genesis is we would be blind if we will read Genesis 22 and we will not see or decipher yung maraming mga text dito patungkol or pointing to the Lord Jesus Christ. If the whole Bible is about the Lord Jesus Christ, then therefore Genesis 22 is truly a book or a chapter na punong-puno ng Panginoong Jesus. Alam niyo ba, ang mga Jewish people, they call this passage Akedah. Akedah is Hebrew of bound or binding. That means, ang chapter na ito is about the binding of Isaac. At para sa mga Jewish people, this is the final test of Abraham and it serves as the closing bookend to his call and obedience from the day of his calling out of Haran. So therefore, ang context pala ng Genesis 22 ay hindi from verse 1 ng chapter 22, kundi babalik ka sa Genesis 12, verse 1. Mas ma-appreciate natin ang Genesis 22 kapag nakita natin yung chiastic
structure nito with Genesis 12. Alam natin ang story ni Abraham nagsimula sa Genesis 12, nandun yung kanyang first calling. Dito sa 22, ito yung final and greatest kind of calling or test sa kanya or act of obedience. So, kung titingnan mo dito sa Genesis 12 at Genesis 22, they are both the end or parang nasa dulo, makikita mo na deliberate ang narrator sa kanyang intention na i-highlight itong 2 episodes na ito para ipakita na yung pagsubok at pagtawag kay Abraham ay merong progression, may development. Why? Because sa Genesis 12, tinawag si Abraham sa kanyang start ng kanyang journey of faith, lumabas sa kanyang bansa, iwanan ang kanyang pamilya, iwanan ang kanyang nakagisnan. Dito sa Genesis 22, it will be the toughest. Hindi lang yung bansa o hindi na bansa ang iiwanan lang niya, hindi lang yung mga mahal niya sa buhay ang iiwanan lang niya. Sa Genesis 22, mas dakila at mas malaki ang pagsubok na harapin niya sapagkat i-give up niya dito not his nationality but by his own son. Kaya ganito ka-tough ang Genesis 22. Tinawag ni Yahweh si Abram sa chapter 12 to go. Alam niyo ba ang Hebrew nun ay lekleka? Ang ibig sabihin nun is to go out o iwanan ang kanyang country, kindred, and father's house. Dito sa Genesis 22, ginamit uli yung word na lekleka. Ang ibig sabihin is the same thing sa Genesis 12. Kung sasabihin mo ang isang tao, aalis siya sa kanilang bansa, you would not use this word na lekleka. Ang ginamit, may gagamiting ibang word. Pero, ang Genesis 12 at Genesis 22, curiously enough, ginamit nila yung parehong word para ipakita, tinawag ulit si Abraham sa Genesis 22. Pero ngayon, hindi ang kanyang bayan ang kailangan niyang iwanan o iwan, kailangan niyang i-give up ang kanyang nag-iisang anak. Parang pinapakita ng author ng Genesis, why Abraham is called the father of our faith. Kumbaga parang sinimot ng Diyos ang lahat ng idols or pwedeng maging idols ni Abraham sa kanya. Hindi na sapatan si Yahweh na siya ay iwanan lang ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya o magulang o nakagisnang lugar. Ang gusto ng Panginoon, there will be no one that would take his place sa puso ni Abraham, not even his own beloved son. So, dito mga kapatid, magtataka tayo na ang unang salita sa verse 1 ng chapter 22 is after these things. Dapat ang reaction natin diyan kung nagbabasa tayo ng Genesis ay dapat ma-shock tayo. Dahil pinipick up nito yung mga events na nangyari before Genesis 22. O tanungin ko po kayo, naaalala nyo pa ba kung ano nangyari sa Genesis 21? Well, nangyari sa Genesis 21 ay wala nang iba kundi ang kapanganakan ni Isaac, the long-awaited promised child. In other words, Genesis 21 is the good news. After 14 long years ng paghihintay nila na may in-between trials of faith, embarrassing stories of succumbing to temptations that they have regretted, nagtiwala sila kay Paraon, nagtiwala sila kay Hagar, nagtiwala sila sa maraming mga paraan and they receive embarrassment and dishonor. Nagtiwala sila sa mga man-made ways na para makamtan nila yung pangako ng Diyos. Gusto nilang lumusot sa sarili nilang paraan. Nandiyan ang kwento ni Abimelech na nagsinungaling sila. Nagduda sina Abraham, nagsinungaling sina Abraham, nagkasala sina Abraham. Ngunit salamat, ando ng Diyos pa rin lagi, sinustain sila at pinrotektahan sila mula sa curse, extinction at maging sa persecution ng mga Gentiles. God has revealed Himself by many names. He was known as the El Roi, God who sees. He was known as the El Shaddai, Genesis 17, the God Almighty. And in Genesis 21, He was El Olam,
the God who is everlasting. In other words, maraming mountaintop experiences ng pananampalataya si Abraham. And dito sa Genesis 21, we were expecting a long chapter. Kumbaga parang sasabihin ko dito, deserve naman ni Abraham na mag-enjoy muna sa chapter 21. Tagal niyang hinintay ito, tagal niyang nagtiis. Dapat long story of celebration and victory muna. Andun na si Isaac. Gusto natin muna sana Genesis 21, magdahan-dahan muna yung author. Hayaan muna nating malasap yung mga magagandang araw ni Abraham. Maraming beses nakakalungkot ang kanyang buhay dahil sa pagdududa, para mas ma-emphasize naman natin itong mga moments. Parang gusto ko sana sa Genesis 21, wala ba silang conversation dyan ng anak niya na si Isaac? Wala bang bagay na parang makita natin nang sa gayon naman ma-encourage tayo lalo? Pero you see, Genesis 22, agad sinabi niya after these things. In other words, fast forward na ng author ng Genesis ang kwento. Fast forward na niya na nandito na siya ngayon, teenager na si Isaac. Pumunta na kagad yung kwento sa testing sa kanya. Malaki na si Isaac kasi kaya na niyang buhatin yung kahoy na gagamitin para sa worship nila sa burnt sacrifice. Nakita ng author na ito ang pinaka dapat i-focus. At alam niyo kung anong dapat i-focus? I-focus ang chapter na ito sa final testing ng Diyos kay Abraham. That's why in verse 1, God tested Abraham and said, Abram, and he said, here I am. Inunahan na tayo ng author, no? Sa verse 1, na test daw ito. Dahil makikita natin, shocking at seeming contradictory ito sa nature ng Diyos. Ipapaalay ba naman ni Yahweh itong si Isaac sa Mount Moriah? 3 araw ng paglalakbay din yon. 14 years na pinaghintay, matapos lang pala ng isang iglap o ng mga ilang taon na kasama, ang gagawin pala ng Diyos, ipapapatay niya itong si Isaac. Kukunin din niya yung matagal nilang hinintay na anak. Ang 14 years ng laughter, nang ibig sabihin ng Isaac ay laughter will just be a memory. Ngayon ay magiging bangungot na. Sabi ng Panginoong Yahweh ay ibigay mo si Isaac sa akin, your only son, as a burnt offering. Naku, it doesn't make sense. Pwede ba itong ganitong bagay? Naguutos ba ang Diyos na ang tao ay patayin niya yung kanyang kapwa para ialay? Di ba ito ay gawi ni Moloch? Gawi ito ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang paligid. So you see, this is a test, and this passage is exposing to us one of the most humbling and one of the most glorious realities about God and His ways sa ating mga tao. Na kahit anong tagumpay na meron tayo at anumang blessing, ang Diyos, tinitest niya yung pananampalataya natin even without asking us, even without seeking our permission, and even without explaining to us why. In the narrative, binulaga na lang tayo after these things, God tested Abraham. At yan ang makikita natin sa narrative. Ang gusto ng narrative para makita natin, hindi ito parang loloko ng Diyos kay Abraham. Ito ay hindi deception, kundi sabi niya, ito ay test. In other words, may intention siyang maganda. Kapag ang test, ito ay nalampasan, makabubuti para sa nag-exam o kumuha ng test. Which means, ang bagay na ito ay may magandang purpose. So ang purpose sa Genesis 22, alam natin, is to confirm and to strengthen the faith of Abraham. So that is the message that we want to say. God tests our faith by asking us to obey Him even when He appears to do not make sense or to not make sense. Ito ang makikita natin na tinuturo ng passage. Tinetest ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang kanilang pananampalataya, ini-stretch ang kanilang limit, at hinihingi niya na sumunod sila
even sa mga panahon na hindi siya nauunawaan or it doesn't make sense ang pagsunod. Well, Abraham deserved a respect sa kanyang na-accomplish. Pero kailangan i-clarify natin ito. Hindi ba't may covenant ang Diyos with him and promise him na magkakaroon siya ng innumerable descendants? Sabi niya, huwag kay Hagar dahil hindi si Ishmael ang anak ng promise. Si Isaac ang anak ng pangako. Ngayon, pinayag na ako na mawala si Ishmael. Bakit ngayon pati siya kukunin mo? What is this? Change of plans? Inability to fulfill promise? Divine treason? Divine forgetfulness? Alam niyo, even some commentators, nagsasabi sila na parang di rin nila maintindihan ng Diyos dito. What is then the right biblical explanation here? Well, makikita natin, sinasabi dito may test na binigay kay Abraham. Di natin sinasabi dito na God doesn't make sense, period. What we are saying is, sa mga dealings ng Diyos, may time na nag-a-appear siya na parang nonsensical. It doesn't make sense or irrational, not because God is irrational, but because of our finite minds and sinful hearts. Hindi tinawag na father of faith si Abraham for no reason. If he is the father of faith, then for sure, he has the greatest test of his faith that made him the father of faith. And it is this. Ito yung story that is so lucid, so direct. Hindi masyadong madetalye, pero enough for us na makita natin ang testing ng Diyos ay ganito kabigat sa isang alagad. Hindi mo makikita dyan kung ano yung mga sinuot ni Abraham, ano yung mga sinabi niya sa kanyang anak, ni hindi sila nagsalita o nagkwentuhan ng matagal. Walang ipinakitang side na ganon. Ang pinakita lang niya sa atin ay kung pumasa si Abraham sa testing na ito. So yung pagiging direct niya, nakakatuwa sapagkat ang pananampalataya at pagsunod minsan ganyan. Tatawagin ka ng Diyos, Abraham, sumagot siya, here I am. So makikita natin dito, pinapasilip dito ng Ama na ang tunay na bigat ng pagsunod. Ano ba yung pagsunod nakakapagbigay kalwalatian sa Diyos? At susunod ka pa ba kung ang iuutos ng Diyos sa iyo ay para sa isip mo, it doesn't make sense. Ikaw ba ay mananatiling loyal kapag may nangyaring masama at hindi inaasahan? Katulad dito ni Abraham. Ito ay kontradiksyon ng mga kontradiksyon. Binigay yung anak, maging seed, para siya ay dadami sila through Isaac, pero ngayong kinukuha niya. Mga kapatid, it appears on Genesis 22, pinapakita niya talaga sa atin yung isang bagay na minsan mahirap sa pananampalataya na hindi lang intellectual ang kailangan, kundi more than intellect ang kailangan. May ganitong dealings ang Diyos sa atin. Kung hindi mo ito pakikinggan, isang araw madadapa ka. You might even end up apostatizing or even turning your back against the church or against the Word of God, because these things happen to those who are the disciples of God. So it is my prayer that this message would remind us of the ways of God and the obedience that we need kahit hindi natin maintindihan. So what does the passage teach about the tests of God in regards to the obedience of man? Dalawa yung makikita natin dito, no? Yung the Lord's prerogative to test His saint, and number 2, the saint's priority to obey his Lord. So dito, makikita natin, kailangan ba sumunod even when God doesn't make sense? Ano yung matututunan natin? Malinaw sa verses 1 and 2, gustong ipakita ng Diyos yung prerogative or yung sovereign power ng Diyos na subukan, itest ang kanyang saint. Ang sabi ng verses 1 and 2, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, take your son, your only son,
whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So God tested Abraham, at ang gusto kong ipaunawa muna dito sa atin, ang words na ito, hindi words ni Abraham. Narrator's words ito, indicating this that it was unbeknownst to Abraham. Walang kinalaman si Abraham dito, the same way na si Job walang kinalaman sa conversation nila ni Yahweh, ni Satan. So the intention of the passage is to show how Abraham would respond to a test which is for him a clear command of God. So utos ito na malinaw mula sa Diyos. Kung alam ni Abraham na test ito, mawawala yung puwersa ng test at masusoften ang passage na ito. Thus, sa Genesis 22, ine-explain sa atin na ito ay both surprising and unpredictable. Sino mag-aakala na after mag-celebrate nila Abraham at Sarah sa pagdating ng promised child of 14 years, ipapaalay lang pala? Buti ni-remind na sa atin ng narrator na test lamang ito dahil napaka-out of character ito ng Diyos. Kumbaga, this is not the God that we know sa Bible, that He would call or He would command His servant na patayin, hindi lang yung ibang tao, kundi yung kanyang sariling anak. Na katulad ng mga pagan nations, si Abraham galing siya sa Haran, galing siya sa Ur. Alam niya ang mga bagay na ito kasi ang mga tao dun sa pinanggalingan niya, they practice child sacrifice. So therefore, what God is doing here, it appears not only unreasonable, illogical, but even ungodly. You see, this is something na hindi gagawin ng Panginoon as far as the whole canon is concerned. This is, and hindi lang yun, against ito sa narrative at program ng Diyos. Na slowly binibuild ng Diyos. Genesis 12, mayroong anak na ipapangako, mayroong siyang darating na ganito, Abraham, hindi ka magmamana ng lupa na yan, may anak ka, Abraham, wag si Hagar, hindi si Ishmael, eto yan. Kumbaga parang tinayo ng tinayo, pinasabik ng pinasabik. And then ang gagawin lang ng Diyos, sige, sirain mo lahat ang pinaghirapan mo. Akala ko ba ito yung promised child ng Diyos? Di ba? Bakit siya kinukuha ngayon? Pwedeng isipin nyo ni Abraham. Sabi ng isang scholar, God seemed to become Abraham's worst enemy. Sa ginawa ng Diyos ito, parang pinupost niyang sarili niya, nakaaway siya ni Abraham. Sabi ni Derek Kidner, Abraham's trust was to be weighed in the balance against common sense, human affection, and lifelong ambition in act against anything earthly. In other words, sang-ayon ng mga scholars na this is so nonsensical. This is against common sense. This is against the God na nakilala natin. Pero sa sobrang perplexing at kakaiba ng test na ito, ayon kay Gordon Wenham, si Abraham na disorient. Kung titingnan nyo, silipin lang natin yung verse 3. Ang sabi sa verse 3, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Sino sa inyo na kapag aalis, ang una niyong gagawin ay gigising kayo, sasakay kayo kagad sa donkey, at after that, kakat nyo yung woods. Obviously, here is a person na disoriented. Sinong hindi, baka yung iba atakihin sa puso. This is something na we understand. Natuliro, naguluhan, na confused. Hindi basta-basta to. Kung ibang tao to, marahil umiyak si Abraham dito, tumangis, hindi na binanggit yon. But pinapakita dito, this is so confusing. Talagang kakaiba ang story na ito. Yet, the story reveals to us sinunod ni Abraham yung sinabi ng Diyos.
Marahil may history na siya kay Yahweh na mapagkakatiwalaan niya ang Diyos at soberano siya at may purposes siya sa mga ganitong panahon. After all, hindi nabigo si Yahweh sa kanyang mga pangako sa kanya. Not because God is evil na kaya pinapagawa niya to, God forbid, but because meron siyang ganitong character. And I think that is something na pwede nating matutunan initially sa Genesis 22 verse 1. God's ways may appear perplexing and confusing, not because He is capricious, but simply because He is infinitely sovereign while we are finite. Yan ang pinapakita ng Diyos kay Abraham so far sa Genesis at sa buong Biblia. Hindi uubra na ipapakita mo na kaya mo at kaya mong gawin ito sa sarili mo. Ang Diyos ay infinitely unfathomable sa kanyang mga paraan. There are times na ang pagkilos ng Diyos ay hindi maintindihan ng ibang tao, pero pati ang kanyang mga anak hindi maintindihan ng kanyang ways, ang kanyang mga pagkilos. Not because may binabalak siyang masama, but because God is sovereign, infinite, and transcendent. Hindi natin pwedeng unawain ng Diyos ayon sa sarili nating mga pantaong pag-iisip. Yan ang sinasabi ng Romans 11:33-36. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgment and how inscrutable His ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Romans 11, pag na-encounter daw natin yung attributes ng Diyos na hindi siya maintindihan o maunawaan, kapag na-encounter daw natin ang unfathomable ways ng Diyos, yung inscrutability ng Panginoon, yung unsearchability ng kanyang judgment, ang sabi ng Romans 11, we worship, we end up by saying, glory to God, glory to Him forever. Ito yung problema natin. When we encounter in these things sa real life, we do not end in worship. The truth is kapag tayo ang nakaranas ng perplexing ways ng Diyos tulad nito, na biglang sasabihan ka ng something na very out of this world sa iyong mind, na parang hindi pwedeng gawin ng Diyos, what happens sa real life, sa theology, madaling sabihin na we end up in worship, but the truth is we end up in doubt, we end up in complaint. Bilang disciples ng Diyos, we have to reckon with this truth. We cannot expect na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo nung ikaw ay naging alagad niya at sasabihin niya, okay, ngayong alagad na kita, kikilos na ako ngayon sa'yo, pero huwag kang mag-alala, magpapaalam ako sa bawat gagawin ko sa buhay mo. Kailangan bigyan kita ng permission. Pinapakita dito ng Genesis 22 that God is sovereign not only over His creation, but over the heart and consciences of His people. Anong klaseng Diyos na meron ka kung ang Diyos mo ay kailangan munang magpaalam sa iyo sa kanyang gagawin? Well, ang gusto ng iba, parang ganun ang Diyos nila, na kaya nila na makontrol. Pero I'd rather have ang isang Diyos na hindi ko control, sapagkat kung siya ay infinite, siya ay unfathomable, siya rin ay nasa in control. This is, for many unbelievers, something na madadapa sila sa Kristyanidad. Tama? Ito ang sasabihin ng atheist. Ganyan ang pananampalataya nyo. Nako, scam yan. Hindi ko gugustuhin yan. I would reject Christianity dahil sa doktrina na yan that God is that sovereign na kaya niyang pakialaman. I'd rather have sa aking mga naturalistic explanation. Now mga kapatid, kung ang unbeliever ma-stumble siya dito, let me tell you, for a Christian, this is such a comforting and beautiful truth. Why? Because we know na anumang gawin ng Diyos
we can trust the Word of God. We can trust His Word that He will not deceive us. That God's character is so holy na kapag may narinig tayong salita sa Kanya, crystal clear, na kahit hindi natin gamitin ang ating mga conscience o ang hindi natin gamitin ang ating mga sariling mga mga argue, whenever God said something, it is already settled. Ganito katindi yung paniniwala ng Kristyanidad. Abraham and Isaac were willing to do the will of God. Alam niyo bakit yung dalawa naglakad sila? Nagtataka si Isaac, wala pang offering, walang hayop na dala-dala. Pero sige, pareho lang sila. Ang sabi ng isang author, pareho silang naglalakad dahil pareho silang may misyon. Pero wala ni isa sa kanila nagreklamo. Bakit nakaya ni Abraham na maglakad ng ganon? Kung mapapansin nyo, doon sa verse 5, then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, I and the boy will go over there and worship," and what? "Come again to you." Ang tinutukoy niyang "come again to you" dyan, hindi lang siya. May pananampalataya si Abraham na babalik siya pati si Isaac. Kumbaga, hindi may paliwanag ni Abraham ito, pero ang alam niya, gagawin ko yung sinabi ng Diyos, pero alam ko, gagawa ang Diyos ng paraan na babalik kami doon sapagkat may pangako ang Diyos. In other words, itong si Abraham, kakaibang pananampalataya niya, by this time, nakatulong talaga yung nagkaroon siya ng anak na si Isaac. Mas lalo siyang lumago. According sa Hebrews chapter 11, sabi niya, nung inoffer daw ni Abraham si Isaac, kung babasahin ko lang yung Hebrews chapter 11, let me find that. Verses 17 to 19, "By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. I cannot do this. Na i-offer ko yung anak ko and then maniniwala ako right after na patayin ko yung anak ko, God will resurrect him. I cannot do that. This is something na supernatural. But God said, this is what was in the mind of Abraham. Thank God sa Hebrews 11:19. Alam niyo yung King James Version, ang ginamit niyang word sa he considered is accounting. Kayong mga accountant, kinukwenta ninyo. Ang sabi ng Bible, Abraham, kinwenta niya. Kaya ba ito ng Diyos? Gagawin ko ba ito? That is the mind of Abraham. In other words, perplexing ang Diyos pero I can trust Him. That's what happened dito kay Abraham. Naku, ang ganda ng sabi ng pinapakita ni Abraham at ni Isaac. Somehow, confident si Abraham that even such a command in God's unfathomable mind, walang contradiction, walang deception. Kayong mga namatayan, mararamdaman nyo to, yung sakit, na parang bakit biglang inalis yung mahal nyo sa buhay, pwedeng idagdag pa ng mga taon. You see, because of our finiteness, because of our emotions, yung relationship natin with those people, we tend to complain or even ask God about this. But you see, because of your finite mind, ganun ka mag-isip. But the truth is, in God's unfathomable, inscrutable, and infinite mind, yung kanyang sovereignty, there is no contradiction. There is no deception. It was for the good of these people in the end. Derek Kidner said the test, instead of breaking Abraham, brings him to the summit of his lifelong walk with God. Pinakita ito yung Mount Everest experience niya sa pananampalataya. Alam niyo, siguro nisip natin, bakit kaya tinetest pa tayo ng Panginoon? Well, the test here is not for God. The test is for Abraham. Alam na ng Diyos kung ano ang kayang gawin ni Abraham.
Pero nakatulong ito para mas ma-demonstrate in a public manner na si Abraham, he is really worthy, by the grace of God of course, doon sa promise at siya ang magmamana nito. So, isa pang tinuturo nito sa atin, God is a God of testing. He tests His people since the time He called them hanggang ngayon sa New Covenant age. Again, this is for their good, para ma-exercise ang kanilang faith. The goodness of God and His wisdom will make sure na ang bawat disipulo ng Panginoon will undergo trials and testing para ma-stretch ang kanilang faith, para ma-deepen ang relationship nila sa Diyos at ang sufficiency nila ay maging evident sa Panginoon. Alam nyo, agree siguro kayo sa akin, napakahirap nito para sa atin dahil sa ating remaining sins. We tend to doubt God and walk away. We tend na parang ang hirap, hindi ko ito magagawa. Just like what I said kanina, hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Ayaw natin ang nahihirapan. Gusto natin panigurado. Ayaw natin yung meron tayong ginagawa sa buhay natin na hindi natin napaplano, hindi natin nakokontrol. Gusto natin may pinangahawakan tayo, pati yung mata natin. Gusto natin yung senses natin ay merong leash doon sa bagay na nangyayari sa buhay natin. But you see, hindi ganito ang Diyos natin. Ayaw natin ang nahihirapan, pero ang Diyos, ganito siya kumilos. Siya ay soberano at hindi niya kailangan magpaalam sa atin. So, ikaw, kung ire-require ng Diyos na ibigay mo ang pinaka-precious na tao sa iyo or possession sa buhay mo ngayon, kaya mo kaya na ipagkaloob ito katulad ni Abraham? Well, sa iyong sarili, katulad ko, hindi mo magagawa. Which only points us to that real hope natin, paano ito maa-accomplish. Buti na lang, hindi natapos sa Genesis 22 ang Biblia dahil sa New Covenant, merong Hesukristo na nakagawa nito. Alam nyo, si Kristo, napako siya sa krus. Kung titingnan mo bilang kriminal, bilang isang tao na hindi may paliwanag, hindi niya deserve, pero tinanggap niya ito. In some ways, mas perplexing ang Diyos kay Jesus. Jesus came down from heaven as the object of God's love. Siya yung pinakaminamahal ng Diyos sa lahat ng mga nabubuhay. Si Isaac, hindi. Hindi siya ang pinakamamahal ng Diyos. But you see, nung siya'y nandun sa krus, he became the worst enemy of God. Binangga niya ang anak at pinatay niya mismo ang sarili niyang anak. That is the most confusing. That is the most perplexing na pangyayari. No wonder, ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, Jesus had to obey even the death on the cross. Hebrews 5:8, sinabi doon, He learned obedience. Sa atin, paano ba tayo natututo ng obedience? Yung iba sa atin, natututo ng obedience basta matutong mag-obey sa atin ang kausap natin. Sige, mag-obey ako sa'yo, pero mag-obey ka din sa akin. Yung mga anak natin, natututo sila mag-obey sa atin pag sinusuhulan natin sila. O sige, wag ka nang sige, gagawin ko na yung gusto mo. Hebrews 5:8, Jesus learned obedience by dying on the cross. Ito yung Panginoon mo. Kung pwedeng hindi niya maintindihan na sumigaw siya, why hast thou forsaken me? Hindi man siya tinulungan, but that was obedience for him. Ang sabi ni Henry Morris, Abraham's sacrifice of Isaac was to foreshadow all the sacrifices that would later be offered in this place, which in turn were types and shadows of one great sacrifice that would be offered one day nearby. At ito, ang Panginoong Yesus, kung nangyari sa Kanya na He was really perplexed sa mga ways ng Diyos, na kaya niya magtiwala, si Jesus ang ating pag-asa. Kanina sinabi ko, hindi ko magagawa ito, pero ngayong nasa New Covenant tayo, a lot of people actually were able to give up their precious possessions for Christ. Not only precious possessions, but even their loved ones. Ilan na ang mga tao na mas pinili nila
na sila ay itakwil ng kanilang mga pamilya para sa katapatan kay Hesukristo. Why? Because Jesus Christ is so worth it sa ganitong sacrifice. Because kay Christ makikita natin walang sayang. You know, the truth is, I was already meditating on this message. And I was reading Genesis 22 a month ago already. In fact, nauna pa yung preaching ko sa camp, na ginamit ko yung illustration ko na dapat, dito siya dapat talaga nababagay. While I was driving alone, bibisit ako sa Sacred Heart kay Jose. I was listening sa sermon, one sermon in Genesis 22 from a preacher na I admire and I appreciate. At doon sa preacher na yun, pinaliwanag niya, we like so many amazing attributes about God. And inas niya yung kanyang mga, yung congregation niya, magbanggit kayo ng mga attributes ng Diyos na gustong-gusto ninyo. And they were all saying the mercy of God, the sovereignty of God, the kindness of God, the grace of God. At hindi matapos-tapos, ang preacher, inadmit niya, hindi niyo mahuhulaan kung ano yung iniintay ko kasi I'm just made up the word. Pero sa kanya, according to him, it is a biblical attribute pero ibang salita lang ang binigay niya. And some of you attended the camp already know the story, but there's something I did not say sa camp. While I was listening, I was so given actually to that sermon na nakikisabay ako, sumasagot doon. And I was even in loud voice na mag-isa ako, sige, ibigay mo na-excite ako. Ano kaya itong tinatakam niya ako? Ano itong gusto niyang ipakita? Anong salita ito? When he said that word, this is one attribute of God, perplexity. You know, I was so carried doon sa sermon that I was really crying. Why? I'm a pastor. I know this. It is true. Perplexity. Ang Diyos kumikilos siya sa paraan na hindi mo maiintindihan. Ang daming mga bagay sa mundong ito bilang Kristiyano, hindi pinapaliwanag ng Diyos. And you just have to obey kung ito ay nasa salita niya. And that is something na minsan nami-miss out natin. The word sovereign ang Diyos, hindi niya nakakapture yung perplexity. Yung pagiging immense ng Diyos, it doesn't capture. But we all know, we experience this. You experience heartbreak over someone or your friendship or your loved ones. You experience yung ganitong pagkalugmok that God would sometimes chastise you or sometimes aalisin niya yung mga favors mo sa buhay. Dadaling ka niya sa ganong bagay and there is no explanation. And you are in the dark valley at di mo alam and there is no answer. Walang pwedeng magbigay ng sagot because this is the ways of God. And I realized when God became my Savior, hindi naman ako naging Diyos. Siya ay Diyos pa rin at soberano, kikilos pa rin siya sa pagiging soberano niya. Ang problema, anak na niya ako ngayon. Disciple na niya ako ngayon. Interested na ako ngayon kung paano siya kumilos. But the problem is, hindi naman nawala ang pagiging sovereign at powerful niya, which only means a problem for me. The problem is, gugustuhin kong unawain ang pagkilos ng Diyos, pero hindi ko lagi maintindihan. Because God will continue to do sovereign things dito sa mundong ito. He will continue to mystify you with the tapestry of providence. He will continue to give you these shocking moments in your life. Na how come pinaghandaan mo ito ng matagal? Dito ka babagsak. Dito masisira. Pero itong bagay na ito, suddenly biglang binigay ng Diyos. How many of you have experienced that? Di ba? Parang ang dami mong preparedness na ginawa, ang dami mong ginawang ganito, yet the Lord has embarrassed you because probably you might have been self-sufficient, but when you tried to trust God at ganito ang nangyari, ano ang gagawin mo? When in the Middle East may mga pagsabog na nangyayari,
ang mga bata na inosente na mamatay? Paano mo i-explain yung mga bagay na biglang may unos na darating, may lindol? Paano mangyayari yung biglang may mamamatay o biglang ganito ang mararamdaman mo in this life? Hindi puro magagandang nararanasan mo. Sometimes you serve the Lord, yet there is always pain. There is that feeling of loneliness. There is that feeling sometimes of discouragement. How do you explain this? The sovereign, transcendent, and all-powerful and all-authoritative God will continue to perplex us. And siguro sabihin niyo, how do I deal with that? Dito sa Genesis 22, it gives us the answer. You face the perplexity of God by faith. That is the only way. That is the only way. Kasi si Abraham yun ang ginawa niya. Kung mapansin niyo, may pinanghawakan siya. Alam niya, accounting, that God will raise him up. In other words, hindi niya sinunod ang Diyos sa pamamagitan lang ng bare word niya, kundi pinanghawakan niya ito by faith. Pwede mo kasing sundin ang salita ng Diyos ng walang pananampalataya tulad ng mga Pariseyo. Pero gagawin mo yun, pero hanggang dito ka lang. Malalaglag ka isang araw. But someone na katulad ni Abraham, ganito ang ginawa niya. That test, hindi exceptional ito kay Abraham. Para sa atin din ito. Ang test ng Diyos sa Biblia, it is meant for you to reveal your obedience. It is also meant for you to engender piety. It is also for you to discover your authenticity and to produce your well-being. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay may pananampalataya, ang gagawin ng Diyos sa iyo is ipapakita niya kung talagang may obedience ka. Kaya ang hamon sa atin dito, i-accept mo ngayon sa Kristyanidad, yung relihiyon na pinasok mo ay may ganitong uri ng variables. Merong perplexity sa Christian life. You cannot explain everything. Hindi tayo nang loloko ng tao na nangangapa sa dilim, but simply because God said, hindi ko ibibigay ang lahat ng explanation sa iyo. Malinaw na sandalan mo ang malinaw na salita ng Diyos. Siyempre, hindi ito pwede, no? Clarify ko lang, na i-claim ito ng pastor o ng sino man, nasasabi niya, magsumunod ka lang, pero walang clear teachings ng scriptures. Kapag ang leader o ang ibang tao nagsabi sa iyo na sumunod ka lang, he better have a chapter and verse. Kailangan malinaw ito na mula sa salita ng Diyos or persuasion ng principle ng salita ng Diyos. Pero kapag sinabi ito ng salita ng Diyos, pwede mo na itong sandalan. Sa Genesis 22 verse 1, sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong anak na si Isaac. Pwede na itong itaya ang buhay mo sapagkat ang Diyos hindi ka lolokohin. At ganito ang ginawa ng Panginoon. Lalo na siguro sa New Covenant times, mas matindi ang mga promises ng Diyos sa atin. Mas ganito yung naranasan nating na advantages because of Jesus Christ. Kung si Kristo, God did not spare His own Son, paano pa kaya tayo para sa atin? Lalo niya siguro tayong poprotektahan kung ang anak niya mismo binigay niya para sa atin. Kapatid, gusto ko mangusap sa iyo, makipag-usap sa iyo ngayon. Baka may pinagdadaanan ka na perplexing. Ang natural tendency mo ay ma-discourage, sumuko, umayaw, talikuran. Tingnan mo sa scripture, baka ang inyong nararanasan ay isang ordinary na nangyayari sa ating mga buhay. Na perplexing, walang sagot, but you have to continue lamang. Madilim, pero may tunnel, may end ang tunnel. So kung nais mong maging servant na tapat, hindi po pwedeng hindi ka ilalagay ng Diyos sa hurno ng suffering. Ilalagay ka niya dyan para ikaw ay mas lalo na matest ng Panginoon. Gusto mo na ikaw ay mas gamitin ng Panginoon? Mararanasan mo ang ginawa sa Panginoong Hesus. You will have to share the burden of the sufferings of Christ. Si Kristo,
siya ay inabandona. Si Kristo, siya ay nasaktan. Si Kristo, siya ay ginalit or siya ay nagalit ang maraming tao sa Kanya. Si Kristo, siya ay pinagdudahan. Si Kristo ay pinatay. Mararanasan natin ito. Marahil sa iyong mga katrabaho, marahil sa iyong mga kausap, pag sa mga unbelievers, at maging sa loob ng iglesia. Anong pinagdadaanan mo na perplexing na kailangan mong ipagpatuloy? Nung nagsisimula ang RBS, there were times na dahil sobrang pagod na ako sa mga ministering ginagawa ko, and then I have to do some PowerPoint and the lesson, pupunta sa Malolos teaching, I felt at one point yung pagod, and I was asking myself, anong ginagawa ko dito? Nagta-travel ako ng 1 hour. I really don't know if these people will come dito at magiging members, or probably they would stay there sa Malolos or sa Bulacan and find some church. Maganda bang anong dapat kong gawin? And that was a time na I really felt yung pagod. And we were talking about with a brother, and this is what I've learned, of course, sa mga training ko sa Bible school at sa church as a pastor for some time. And I said, we just continue doing it because we do not know kung anong pwedeng gawin ng Diyos. And you see, if you quit ng palagian sa bagay at the moment, at the sight ng isang malaking problema o hindi mo ma-explain, what will happen to you? Well, you'll become a rational person, but you will not become a man of faith. The man of faith sees more than being rational. He sees more because there is a variable in this world. Hindi lang tayo nag-operate by intellectual things. We operate that there's a sovereign God who can skip yung natural means, who can answer your prayers miraculously, who can bypass the doctors even hanggang ngayon, who can continue to, para akala mo tapos na, pero God will revive something beautiful sa ating mga buhay. As long as there is this God, yung kanyang perplexity, bago mo pagdudahan, why not trust God more because He has that perplexity. Sa mga tests mo ngayon, nagfe-farewell ka ba or farewell na? Mas napapalapit ka ba sa Diyos o napapalayo? Pananampalataya ang kailangan mo. You see, these people, anong tawag dito, mga Pharisees, they obeyed the law of God. Yet they became so abhorrent to God in their obedience to God. You know why? Because they obeyed as legalists, not some people who have faith. Ang pagsunod natin sa Diyos ay may pananampalataya. Maluluwalhati mo ang Diyos at maiintindihan mo kapag may pananampalataya. Si Abraham, lumusot siya sa test dahil hindi lang niya ito sinunod na parang mag-give up si Abraham kung wala siyang pananampalataya. Baka ito yung panghamon sa iyo ngayon. Yung pagsunod mo sa Diyos, may pananampalataya pa ba? Bigyan kita ng halimbawa. Baka pagpunta mo sa church ng Lord's Day, dinadala ka na lang ng hudyat na para tapusin daw. Pero ang sinasabi ko dito, yung sa pananampalataya mo, ito yung pinakakailangan natin. Baka tayo pumapasok na lang, ginagawa mo yung ministry mo dahil pinagkatiwala yan sa'yo. You don't do it with faith. Hindi mo iniisip kasi ang faith may pangako yan. At dyan, lulusot at dun mo makakayang ma-overcome. So baka may napapagod dito, nadi-discourage sa kanilang ministry. You try, you evaluate yourself. I have to do this by faith. I have to obey God na may pananampalataya, holding on to His promises. So in the midst of serious tests, obedience is impossible without true faith.
So when serious trials come, they will darken your understanding. Ito torture ang mind mo. They will mutilate your capacity to discern, and they will be virus deleting your church and Christian memory. During these times, what you need is not even your loved one or not even your friends, because during these times, ang makakapagsalba lang sa'yo is the magic and wonder of faith. The problem is, ang faith na ito, hindi faith kung kanino lang, but faith in the true God who sent Jesus Christ on the cross for you. Kahit lumapit ka, tumingin ka kay Kristo, sa mga wala kay Jesucristo dito, sa mga aming mga anak, para din ito sa inyo. Kayo ay nandyan sa inyong mga pamilya. Minsan, nagre-reklamo marahil kayo, lagi kayong pumupunta sa church. But in the tapestry or perplexity, hindi may paliwanag, niloob ng Diyos na mapunta ka sa pamilya na dinadala ka sa church. Marahil sa mga ibang pagkakataon, di ka komportable. Lagi nang mahaba yung pananalangin, hindi ko pa naman ako member. Pero darating ang araw, you will thank God. Ganito ka-perplexing ang Diyos. Ano man ang karanasan mo ngayon, siguro hindi ka komportable ngayon sa kalagayan mo. But darating ang panahon, Lord, salamat at dinala mo ako dito. Sa mga wala kay Kristo, anong inihintay mo? Si Kristo ay pinatay ng Diyos, inialay. Ito yung mensahe ni Isaac, kailangan mo ang tagapagligtas, sapagkat kung paanong si Isaac ay dapat mamatay or sa kanyang kautusan ng Panginoon, pinagkaloob later on yung ram para ialay. Ganon si Kristo, pinrovide para sa iba. Imbes na si Isaac ang mamamatay, mayroong inosenteng ram na namatay. Ganito si Jesucristo. Ang relihiyon ng Kristyanidad, hindi paggawa ng mabuti lang. Ang relihiyon ng Kristyanidad ay pagsampalataya doon sa kahalili ng mga makasalanan. Sampalatayanan mo ang Panginoong Jesus. Nung mga panahon ng mga martyrs, isa sa pinaka-touching na stories ng Fox's Book of Martyrs para sa akin ay yung mga babae sa kuweba na kung saan they were forced na i-recant ang Christianity doon sa mga persecutors nila, and they were threatened of being violated sexually. So they would have to choose, renounce Christ or face that sexual violation. And there was a story there na the women and their children or their families, they were asked to sing hymns while their loved ones were being violated. Ito yung perplexing ways ng Diyos, yet God had led them throughout sa mga buhay na yon. Ang buhay ba nila ay nasayang? Nasayang yon sa mata ng mga tao, pero hindi sa mata ng Diyos. Kaya kapatid, kung ang Panginoong Yesus mo ay namatay, ang pananampalataya dapat natin, kahit kamatayan ang ilagak, ito ay dapat nating piliin dahil ang Panginoon natin ay namatay para sa atin. Ito ang pananampalataya na sana kapag dumating sa iyo at sa akin ay masusunod natin dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa aming napakinggan at natutunan. Tulungan mo kami na gawin ang inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ang aming Diyos na sinasamba ay kakaiba sa amin, perplexing. Hindi namin siya maunawaan ng lubusan, pero kailangan namin siya. Panginoon, kanino kami lalapit na sa iyong buhay na walang hanggan. At nawa kapag tines mo kami katulad kay Abraham, papasa kami. Lord, kung si Abraham pumasa siya bago dumating si Kristo, mas kami ngayon ay may pag-asa sapagkat ang aming hero ay hindi si Abraham. Ang hero namin ay si Jesucristo na ni minsan hindi nagkasala. Si Abraham, pinupuri namin siya ngayon dito sa Genesis 22 marahil, pero maraming beses nagkamali siya, nagkasala. But our champion, the fighter and the destroyer of sin, Jesus Christ, never siya na
give in sa kasalanan. Kaya hindi sayang kung kami magtitiwala sa Kanya sa hiling naming labanan ng kasalanan. Maraming salamat. Kayo po ay maluwalhati sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray.